What's up mga kabiyahera? So for today's video, finally, ma-edit ko na din siya. So ito nga pala yung part 3 ng aming sorsogon. Ayan, kitang-kita nyo naman. Mga hindi sila uhaw sa pakwan. O diba, parang hindi sila gutom. So ayan nga, talaga hantay kami ng PO dyan. Andito kami, tumambay kami sa isang parking lot. Dito malapit lang din yan sa SM Sorsogon. So syempre habang naghahantay kami, ayan nga't napasayaw pa si Ate Jen. Oh my God, talaga sa sobrang sarap siguro yan. At may nakita kami dito nga na nagpapakwan and may basag. Syempre bumili naman kami. Hindi naman kami ng buraot, diba? Shoutout sa'yo kuya. Sa nagpa-free ng basag na pakwan. Pero bumili sila. At talaga namang in fairness, matamis ang kanilang pakwan mula loob hanggang loob, charot. At dahil nga hindi mapipio ang aming delivered for today, another one day na naman, at dahil wala kaming tutulugan at wala na kaming kaperahan dyan, nag-aya si Kuya Vincent na pumunta sa kanila. So sumama naman kami dahil kami ay mga gala, o diba, ang bongga. So dito nga, papunta na kami sa bahay nila Kuya Vincent dahil ilang minuto lang din naman ang layo mula dito sa may SM Sorsogon papunta sa kanila. So napagpasyahan namin na doon na kami matulog at magstay at maligo dahil wala pa akong ligo. Oh my God. So dito nga, malapit-lapit na kami sa katotohanan. Napapunta na kami sa kanila. At fast forward na tayo, nandito na nga tayo sa kanila. Oh my gosh. Agad-agad, wala nang patumpik-tumpik pa. So dito nga, pinapark kami dyan ni Ate Jen. Sa pinsan niya yan. I think sa pinsan niya yan. Oo. Or sa tito. Sorry na Ate Jen, kalimutan ko. Kung tito o pinsan mo ba. At dito nga, ang bongga ng parkingan namin. Napakalawak. Kala mo hacienda ni Mayor. O diba? Tingnan mo naman ang lawak. Dinaig pa si Mayor. Sobrang lawak ng lupain. Oh my God, sana all. Diyan nga, palabas na kami pagkatapos namin i-park dahil pupunta na kami sa bahay nila Kuya Vincent. Talaga namang ang mga dalang bag. Kala mo naman, talagang magsa-summer outing ang mga aura. Alam mo, mga bakasyonista, baby. Alam nyo ba, nakakatuwa lang din ang pagkukondoy namin tatlo ngayon dahil na-timingan na talaga namang bongga talaga ang nangyari dyan. Nagkayayaan lang po talaga yan. Since wala pa naman po talaga kaming PO na dumarating sa amin, kaya nagkayayaan kami kanila Kuya Vincent. At yan nga, may malapit na dagat. Oh my God, makikita niyo mamaya. Sobrang saya at sobrang ganda dyan. Alam mo yung parang mga bakasyonista talaga kami. Oh my gosh. At nandito na nga kami sa bahay nila Kuya Vincent. Ayan, may umaakyat bahay pa. Talaga naman, dinayo mo pa dyan talaga. Dahil nga walang susi. Ayun, siya ang naging susi. Ang susi ng kahirapan. Charot. Tapos nga buksan niya ang kwarto na yan. Nagkayayaan na kami dito sa dagat. Oh my God. Napakaganda naman talaga. Talaga namang sobrang daming bangka. Ayan, nakikita niyo naman. Naiisipan ko nga na mag-sideline muna dito si Angelo para mangisda. Diba? Para naman magkaroon kami ng kita. Charot. Alam niyo ba guys, pangarap ko makasakay ng barko. O kaya kahit yung bangka na lang eh. Ma-experience ko man lang yung alon ng dagat. Kasi tagal ko na talaga hindi nakakasakay dyan. Since 5 years old pa. Hindi ko talaga alam kung anong experience nun. Kung matatakot ba ako, malulula ba ako o ano. Pero syempre, hihintayin ko yung right timing ng pagsakay dyan. Malay mo naman, magkaroon kami ng biyahe na tawid dagat. Oh my God. Sana naman. So, dito nga, nakabalik na kami dyan. At napadaan kami sa isang halo-halo. Halo-halo ni nanay. Shoutout sa'yo nanay. Kasi ibang klase yung halo-halo nila dito. May condensed na may asukal pa. O diba, bongga. Pero masarap, promise. Ito ang halo-halo ng Bicol. At ang galing dahil may nilagay pa na honey. Parang honey bee yata yan. Tapos, may condense pa na nilagay si nanay. O, diba? Ang bongga na. Akala ko nga, pag napunta ako rito, medyo madadayot ako. Pero hindi pa rin pala. Puro kain pa rin pala gagawin namin dito. So, ayun nga, pagkatapos namin na maghalo-halo, ito naman ang dinatnan namin sa bahay nila Kuya Vincent. Meron ng nakahain na kanin at ulam. Not one, but 2, 3, 4, 4 na ulam, 4 na klase. Oh my God, tinda ni Lola yan.
Yun naman, ibinigay na sa amin lahat. Pero kahit na gano'n, nakakahiya pa rin. Maraming salamat kay Lola na nandiyan, nag-asikaso din sa amin. Thank you po. So dahil nabusog na kami, dito naman kami pumunta sa tito ni Kuya Vincent na malapit lang din sa kanila. O diba, ang bongga yan kapag marami kang kamag-anak at tabi-tabi lang. Talaga namang mapapasabi ka ng, ay, for the go. Charot. Nandito nga po pala kami ngayon sa fish pan ng kanyang tito. Pero take note, hindi po mga isda ang laman yan dahil mga sugpo at talangka po ang mga nandyan. O diba, ang bongga niya. Talaga namang makikita mo ang takbo ni Angelo parang bata. Kasi ngayon lang siya makakakita kung paano manghuli ng hipon. Namali pa nga ako ng sabi dyan dahil akala ko naman talangka ang mga kukunin. Talangka. Isang picture naman dyan, Kuya Erickson. Ang bongga ng picture na yan. So, itong mga kaganapan. Manguhuli daw sila ng alimango. Alimango, di ba? Oh. Ang linaw ng tubig. Oh, kitang-kita mo yung ano. Oh, nandito kami ngayon, manguhuli. Sasamahan namin sila, pero hindi kami lulusong, sila lang. Manguhuli ng alimango. Dito ba may ahas ba dyan? So sasamahan namin sila ang titingnan namin kung paano ang process ng pagkuha ng alimango. Sugpo ba? Meron? Oh. Ito kami, exercise to exercise. Wala malalaki? Seryoso ba? Ayun oh. Si Kuya Erickson. Alam, malalaki nga. Lobster. Baka may lobster. Ay, marami na din yung huli nila. Magkano kilo niyan ngayon, Kuya, dito? Ha? Yun po, dalawa pa. Ayun no, 3, 4, 600 isang kilo. So 600 pa lang, so po dito. Ayun no, ayun no, ayun. Saan ang mga alimango na nakaano dito? Wala. Ah, wala nang alimango. Tingali dito ako to. Dito ang kanilang. Experience ka humawak niyan. Experience daw sila. Hawakan mo to. Hawakan nyo to. Ayan. Oh, ganun sila kumuha, oh. Paano nila nalalaman yung ano, may kahoy, ganun. Hindi na may bobo. Dami mo talagang alam kay Eric. Bobo daw. Ito nga pala si ano. Goods na yan. Busog na kami dyan. Fresh Busog na tayo fresh, sa ano oh. dyan. Papakain na yan. Oh my God. Oh, paano ibabalik yan? Paano ibabalik? Babalik din ang... At ayun nga ang mga naging kaganapan dyan sa fish pan na yan dahil sobrang dami naming nakuha. Wow, makasobrang dami. Hindi pala sobrang dami, sakto lang. Sakto lang para sa amin kasi baka hindi namin maubos. Pero totally naubos talaga siya. Oo. Pinulutan, kinain, charot. Ganun. At ang balak pa nga sa hipon na yan, sugpo, hipon. Basta ganun na yun. Ang balak pa nga nila dyan, mag-uuwi. Ay, wala ring natira. Promise. Sobrang sarap kasi. Tsaka parang ngayon lang kami nakatigam talaga ng live hipon. Live hipon. At dyan nga nakikita nyo naman talaga ang kagalakan naman talaga ni Angelo. Oh.
Ngayon lang kasi siya nakakita ng ganyan sa paghuli ng sugpo, o diba? So pag-uwi nga namin, eto nga, at meron na naman nakahain dito. Champurado naman. Oh my God talaga. Paano naman tayong hindi tataba, nere? So dito nga, fast forward na, binanatan na nga ni Kuya Erickson ng mga sugpo dyan, aber. So eto na ang kinalabasan niya. Luto ka ngayon, baby. At naman talaga namang nakakatakam. Alam nyo ba, bihira na lang din kami makatikim ng ganyan na fresh na galing sa hulihan. Pati ganitong isda, for only 50 pesos yan na inalok kanila Ate Jennifer. Kaya talaga namang sinulit at di naman na namin ang pagkain yan. O diba, ang bongga niyan. At kitang-kita nga naman talaga sa aking camera ang dalawang ere na mag-asawang re. Sarap na sarap. Kala mo walang asim. Mga suhang kinakain. Alam niyo ba, pagdating namin nung araw na yan, wala kaming sinayang na oras. Talagang lahat nilibutan namin. Dahil alam namin na pagdating ng kinabukasan, babalik na naman kami sa dati namin buhay. Sana naman kaming biyahero at biyahera. Alam niyo ba, masarap lang pakinggan yung trabaho namin kasi mga biyahero at biyahera kami. Pero deep inside, yung puyat at pagod namin, pagdating sa store, nawawala yan kapag malalayo ang biyahe namin. Yung masilayan lang namin yung mga view pag uwi, yan, tanggal ng pagod namin yan. Pero totally hindi kami nakakalibot kung saan-saan. Halimbawa, nagpunta kami ng gantong lugar. Hindi namin matitikman yung mga pinagmamalaki nilang mga delicacies. Bibihira kaming magganon dahil inaalala namin yung oras ng pagbalik namin para makakuha pa kami ulit ng biyahe. Ganon po ang buhay naming mga biyaheros. Kaya kung akala nila na maganda yung pinupuntahan namin, well, maganda talaga. Dahil nakakalibot kami pero hindi totaling libot. Ganon. Limited yung mga oras. Kasi halimbawa, natapos kami ng store ng mga ganitong oras, tanghali na, wala na kaming chance para makalibot-libot pa, ganon. Kahit ako na gustong gusto kong magpunta sa mga libutan na napupuntahan ng iba, hindi kami makaganon. Kasi KJ din yung asawa ko. O real talk, sa mga may asawang driver dyan, nakasama ang helper ay asawa din. Diba? Halimbawa, nagpunta tayo ng Ilocos. Gusto mo pa picture sa ganitong lugar. O, picture tayo, maganda yung lugar. Pero yung asawa mo, napaka-KJ. Gusto umuwi na agad. Sino matutuwa sa ganun, aber? Picture lang. Ayaw pa kang picturean. Nakakaloka. Sinong relate sa mga ganitong biyahera at biyahera? Well, naiintindihan ko naman yung pagod ng mga driver. Kaya iniintindi ko na lang din. Kahit na minsan, masama talaga loob ko. Ganon. So, yung mga ganitong moment, chini-cherish ko yan. Dahil minsan lang kami maging ganito. Kaya maraming salamat kay Kuya Vincent at Ate Jen dahil nakapunta kami sa lugar nyo dito sa Sorsogon. Dahil sa loob ng isang buong maghapon, wala tayong inaksayang oras. Nabusog kami sa mga inihanda nyo sa amin. Thank you and we love you.